Magandang araw sa inyong lahat, mga bata! Isang makulay na araw ang pagsasamahan natin ngayon. Ako si Teacher Levin, ang inyong guro sa kindergarten na malikhain at masayahin. Ako ang makakasama niyo araw-araw para turuan kayong magbasa, magbilang, maging malikhain, at mabubuting mag-aaral. Alam kong handang-handa na kayo, kaya tara na, sabay-sabay tayong matuto dito sa Kindergarten! Pangangalaga sa sarili at katawan, pagtulong sa magulang sa gawaing tahanan, at pagiging responsableng mamamayan. Lahat yan dito matututuhan, kahit wala ka sa paaralan. Maraming pa rin kaalaman, halina sa kindergarten. Ito'y puno ng kasiyahan. Ano pang hinihintay? Isama mo na rin si nanay at tatay. Sa'yo'y aking alay, edukasyon at tagumpay. Napakaraming bagay sa ating paligid. Nagagamit natin ang mga ito sa iba't ibang paraan. Gamit ang ating mga mata, nakikita rin natin ang kulay, laki, at hugis ng mga bagay na ito. Ngayong araw, maglalaro tayo. Bubuo tayo ng isang bahay. Wow! Gusto kong gumawa ng bahay na kulay dilaw. Ako naman, gusto kong gumawa ng bahay na maraming halaman at bulaklak sa paligid. Alam kong sabik na kayo, Pam at Sam. Pero bago tayo gumawa ng bahay, pag-aralan muna natin kung paano pagsasama-samahin at paghihiwa-hiwalayin ang mga bagay base sa kanilang hugis, kulay, laki, at gamit. Handa na ba kayo? Halika, sabayan muna ninyo ako sa pag-awit at pagsayaw. Kamusta ka? Mabuti ba? Natutuwa akong makita ka. Ang ating bagong aralin, buong ngiti nating salubungin. Ipalakpak ang kamay, ipadyak ang mga paa, iunat ang iyong leeg, ikembot ang bewang. Tumalon pa kaliwa, tumalon pa kanan, ipalakpak muli ang iyong kamay. Magsimulan ng masaya, halika na ika'y sumama. Naaalala pa ba ninyo ang mga hugis na napag-aralan natin noong nakaraan? Ano-ano nga ang mga hugis na iyon? Bilog, tatsulok, parisukat, at parihaba. Ang gagaling talaga ninyo, mga bata! Ngayon, maglaro muna tayo. May ipakikita ko sa inyong mga bagay at sabihin ninyo sa akin kung anong hugis ang mga ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ito ay isang orasan. Ano ang hugis nito? Parisukat ba?
Tatsulok ba? Parihaba ba? Bilog ba? Tama! Ang orasan ay bilog. Ano naman ito? Isang bintana. Ano ang hugis nito? Tatsulok ba? Bilog ba? Parihaba ba? Parisukat ba? Tama! Ang bintana ay parisukat. Heto, alam ba ninyo kung ano ito? Isang pinto. Ano kaya ang hugis nito? Bilog ba? Parisukat ba? Tatsulok ba? Parihaba ba? Tama! Ang pinto ay parihaba. Ito naman ay isang carrot. Ano kaya ang hugis nito? Bilog ba? Parisukat ba? Parihaba ba? Tatsulok ba? Tama! Ang carrot ay tatsulok. Ano naman kaya ito? Ito ay isang salaping papel. Ano kaya ang hugis nito? Bilog ba? Parisukat ba? Tatsulok ba? Parihaba ba? Tama! Ang salaping papel ay parihaba. Natuwa ba kayo sa ating laro? Sigurado akong nasabi mo ang tamang hugis ng bawat bagay. Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko ng 3 stars! Ngayon naman, kilalanin natin ang isang munting jeep na mabait, ngunit ubod ng mahiyain. Bakit kaya siya nagtatago sa mga kamag-aral niyang sasakyan? Anong meron sa kanya? O anong wala sa kanya? Buksan ang iyong isipan at sumama sa ating kwentuhan. Kaalaman, kasiyahan, hatid sa atin ang ating aklat na kaibigan. Handa na ba kayo sa isa na namang paglalakbay sa mundo ng mga kwento? Kung gayon, ay pakinggan na natin ang kwentong isinulat at ikinuwit ng inyong Teacher Levin. Ito ay pinamagatang si Pip, ang mahiyaing jeep. Tiktilaok! Kay aga manggising ng tandang sa garahe ni Mang Oman. Ilang minuto pa lamang ang dumaan matapos ang tilaok na nakabubulahaw, mga ugong naman ng sasakyan ang sabay-sabay na naghihiyawan. Ngayon ang unang araw ng pagparada ng mga munting sasakyan. Glog-glog, 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 glog-glog. Masigla ang tunog ng mga gulong ng mga munting sasakyan. Dala ang kanilang mga bagong gamit. Isa-isa silang pumasok sa garahe ni Mang Oman. Naalerto ang lahat sa tining ng kampana sa garahe ni Mang Oman. Hudyat ito ng pagsisimula ng klase sa kanilang munting paaralan. Ano nga ba ang matututuhan ng mga sasakyan kay Mang Oman? Mga batas trapiko lang naman at kung paano tumakbo ng wasto sa daan. Tsaga-tsaga, chuchu! Kamusta mga kaibigan? Padagundong na dumating si Trina Tren, suot ang bagong ilaw sa kanyang harapan. Meep! Sumunod ay ang pagrampa
ng makinis at mapulang si Jose Kotse sa daanan. Ding ding! Ding ding! Ding! Buong dangal ring pumasok si Lita Bisikleta habang ibinibida ang mga bago niyang laso sa hawakan. Ano kaya ang mga pag-aaralan natin ngayong araw? Tanong ng bisikletang ubod ng daming palamuti sa katawan. Brum! Brum! Siguro kung paano tayo hindi masagasaan. Sagot ni Mel Tricycle habang inilalatag sa kanyang mesa ang bag, lapis at papel na susulatan. Habang nagkakagulo ang ibang mga sasakyan, ito namang si Pip, isang mahinang Pip, ang tanging nasambit. Di tulad ng ibang sasakyan na sabik, si Pip ay nahihiyang pasilip-silip. Siguro dahil ang kanyang mga kamag-aral ay may mga bagong gamit at siya naman ay walang anumang bagong bitbit. Honk! Halika na, Pip! Pumasok ka na sa garahe! Aya ni Jose Kotse sa mahiyaing jeep. Nang marinig ito ni Pip, lalo siyang nagtago sa pasilyong masikip. Nakita ni Mang Oman ang tahimik na pag-iyak ni Pip. At tulad ng tuli ng isang kidlat, siya ay may naisip para hindi na mahiya ang munting jeep. Pinulong ni Mang Oman ang mga munting sasakyan maliban kay Pip. At mula sa pag-uusap nilang iyon, napagpasyahan ng mga munting sasakyan na magdala ng tig-isang gamit para sa kamag-aral nilang jeep. Noong sumunod na araw, nadatna ni Pip ang karahe na wala ni isang sasakyan. Nasaan kaya ang aking mga kamag-aral? Napaisip si Pip habang bahagyang kinakabahan. Sumilip si Pip sa loob ng silid-aralan. Labis siyang nagulat sa kanyang napagmasdan. Sa kanyang mesa, nakalatag ang mga bagong gamit eskwela. May lapis, gunting, papel at krayola. O anong saya! Ang jeep ay kinakitaan ng ngiting abot-tenga. Ring! Kasunod ng kililing ng kampana ay ang pagdating ng mga kamag-aral ni Pip. Magandang umaga, Mang Oman! Masayang pumati siguro ang mga sasakyan. Napangiti si Mang Oman nang makita si Pip sa kanyang upuan. Tahimik ring umingisi sa sariling upuan ang iba pang mga munting sasakyan. Tunay ngang kay ganda ng umaga para kay Pip, sa ibang munting sasakyan at sa kanilang gurong si Mang Oman. O mga bata, nakinig ba kayo mabuti sa aking kwento? Tatanungin ko kayo ha. Ano ang pangalan ng munting jeep sa ating kwento? Kung ang sagot mo ay Pip, ikaw ay tama. Bakit espesyal ang araw na iyon sa garahe ni Mang Oman? Espesyal ang araw na iyon dahil unang araw ng pagpasok ng mga sasakyan. Iyon rin ba ang iyong sagot? Kung oo, ikaw ay tama. Sino-sino ang mga kasamang sasakyan ni Pip sa pagpasok sa garahe ni Mang Oman? Ang ibang sasakyang pumasok sa garahe ni Mang Oman ay sina Trina Tren, Jose Kotse, Lita Bisikleta, at Mel Tricycle. Iyon din ba ang iyong sagot? Kung oo, ikaw ay tama. Bakit nahihiya si Pip sa kanyang mga kamag-aral? Kung ang sagot mo ay dahil wala siyang kagamitan sa pag-aaral, ikaw ay tama. Ano ang ginawa ni Mang Oman at ng iba pang mga sasakyan para hindi na mahiya si Pip? Binigyan nila ng gamit si Pip. Iyon din ba ang nasa isip mo? Kung oo,
Mahusay! Ano ang naramdaman ni Pete nang makita niya na may gamit na sa kanyang mesa? Kung ang sagot mo ay masaya, ikaw ulit ay tama. Kung ikaw ay kamag-aral ni Pete, yun rin ba ang gagawin mo? Tandaan, mas pinagpapala ang mga batang mapagbigay. Kung may kamag-aral tayo o kaibigan na walang gamit o pagkain, makabubuti kung babahagi na natin sila ng kung anong meron tayo para hindi na sila makaramdam ng lungkot. Bawat letra sa ating alpabeto'y may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Tuklasin natin ngayon ang letrang C. Ang tunog ng C ay K, 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 K. Cake, K, K, cactus, K, 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 camera, K, computer. Halika, bigkasin natin muli. Letrang C. Mga bata, subukin nga natin isulat ang letrang C. Isa pa. Ganito rin ba ang malaking letrang C na nagawa ninyo? Magaling! Ngayon naman, subukin natin gumawa ng maliit na letrang C. Ulitin nga natin. Ganito rin ba ang maliit na letrang C na nagawa ninyo? Magaling! O mga bata, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, maglalaro tayo at bubuo ng bahay. Handa na ba kayo? Bago natin subuking bumuo ng bahay, tulungan muna ninyo akong buuin ang mga hugis na kailangan natin. Ano ang hugis na nabuo? Kung ang sagot mo ay bilog, ikaw ay tama. Ano ang hugis na nabuo? Kung ang sagot mo ay tatsulok, ikaw ay tama ulit. Ano ang hugis na nabuo? Kung ang sagot mo ay parisukat, mahusay! Ano ang hugis na nabuo? Kung ang sagot mo ay parihaba, magaling! Alin sa mga hugis na nabuo ang magkatulad ng kulay? Tama! Ang bilog at parisukat ay parehong asul. Ang tatsulok at parihaba naman ay parehong pula. Gamit ang mga hugis na ito, maaari tayong gumawa ng bahay. Alin sa mga hugis na ito ang maaari nating gamitin sa dingding ng ating bahay? Ang aking gagamitin ay parisukat. Alin naman ang maaari nating gamitin bilang bubong ng ating bahay? Maaaring ang tatsulok. Kaunti na lang, mabubuo na ang ating bahay.
Alin naman sa mga hugis na ito ang maaari nating gamitin bilang bintana ng ating bahay? Maaaring ang bilog. Aling hugis naman ang maaari mong gamitin bilang pinto? Maaaring ang parihaba. Mga bata, heto na ang binuo nating bahay. Ang ganda! Maaari rin kayong gumawa ng bahay gamit ang mga ginupit na hugis mula sa makukulay na papel. Sigurado akong makagagawa ka rin ng bahay mula sa iba't ibang hugis. Dahil sa iyong angking husay, heto ang 3 stars! Hello, Teacher Levin! Hello, Mama at Sam! Iyan ba ang bahay na ginawa ninyo? Napakaganda naman! Ito po ang bahay na ginawa ko. Ito ay gawa sa parihaba. At sulok rin ang bubong nito. At may 4 na bintanang hugis parisukat. Parihaba ulit ang pinto nito at may bilog naman itong ilaw sa harapan. Ito naman po ang bahay na ginawa ko. Ito ay gawa sa parisukat. At sulok rin ang bubong nito, pero bilog ang mga bintana. Parihaba rin ang pinto nito. Mahusay talaga kayo, Pam at Sam! Mga bata, gusto ko rin makita ang ginawa ninyong bahay. Isang masayang araw naman ang pagkatuto ang ating pinagsamahan. Ako si Teacher Levy, kasama sina Sam! At Pam! Magkita-kita tayo ulit bukas dito lang sa Kindergarten! Paalam!